Patuloy ang pag-aatid ng GMA News sa mga nangungunang balita ngayong Miyerkules. Ngayong araw, nakatakdang talakayin sa Special en banc session ng Korte Suprema ang mosyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa para pigilan ang pagsisilbi sa kanya ng ICC arrest warrant. Sa pahayag ng the law firm of Torreon and Partners, inihain nilang isang urgent manifestation with omnibus motion sa Supreme Court para hilingin ang agarang judicial protection para kay De La Rosa. Sa pareham kay De La Rosa sa Super Radio DCBB, sinabi niyang gagawin daw niya ang lahat ng legal na hakbang para pigilan ang pag-aresto sa kanya. Samantala, tutol naman si Vice President Sara Duterte sa resolusyon ng Senado na umikayat kay De La Rosa na sumuko na. Sabi ng bise, hindi dapat ipatupad ang arrest warrant mula sa banyagang korte. Hindi rin nagustuhan ng bise ang tangkang pag-aresto kay De La Rosa sa Senado nitong Lunes. Hindi yan panawagan ng kahit sinong tao dahil ang isang warrant of arrest na hindi issued by a Philippine court cannot be implemented in Philippine soil. Magandang umaga po mga kapuso, narito pa rin po tayo sa loob ng Senado kung saan nanatili po sa loob ng 2 gabi na po si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos nga po niyang magpakita sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang 6 na buwan na hindi po pagpapakita sa Senado. Nangyari po ito nung Lunes kung saan tangka siyang arestuhin ng National Bureau of Investigation bit-bit ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. At sa punto pong ito, makakausap po natin ng live. Walang iba kundi si Senador Ronald Bato de la Rosa. Magandang umaga po sa inyo, Senador. Magandang umaga, Maris. Alright, maraming po salamat sa pagpapaunlak. Una po sa lahat, kumusta na po kayo, sir? 2 nights inside the Senate halls. Okay naman, adjusting naman ako. Kung ikukumpara niyo po yung 2 gabi niyo po rito sa Senado compared to the 6 months na hindi po kayo nagpapakita dito sa loob ng Senado, paano niyo po ito ihahambing? Ano po ang pinakamasakit na parte sa inyo? Well, ang napakalaking diferensya is during my 6 months na nagtatago, I have complete peace of mind. I was with nature, complete peace of mind. Pero ngayon, all the spotlights are directed towards me. So, ibang-iba. For the record, Senator, bakit po kayo 6 na buwan na hindi nagpakita sa Senado? Because I know that there was a threat to my liberty. Alam kong merong warrant of arrest ng ICC. Kaya ako, it's natural instinct, human instinct to preserve yourself. Self-preservation. I understand, Senator, na sinabi niyo po na hinahanap kayo at nung nagpakita kayo, bakit naman tinatanong kung bakit kayo nagpakita sa mismong araw na yan? Kaya lang po kasi naging eksakto na sa mismong araw na pagpapakita po ninyo sa Senado ay ang mismong araw na pagpapalit ng liderato ng Senado. May kaugnayan po ba yon? Yes, may kaugnayan yun. Hindi naman ako plastic na hindi tanggapin, hindi aaminin na kasama yan sa rason kung bakit ako nag-resurface. Yung pagpapalit ng liderato ng Senado, yung impending impeachment trial, at yung aking kahihiyan sa patuloy na pagtanggap ng sweldo ng gobyerno na hindi nagtatrabaho. So nahihiya po ako, kaya ako bumalik at magtrabaho na. So, ang sinasabi niyo po sa loob ng 6 na buwan na hindi po kayo nagpapakita, hindi po kayo nagtatrabaho o nagagampanan niyo pa rin naman ang inyong trabaho kahit papano, kahit na hindi kayo nagpapakita rito? Nagampanan naman, pero not 100% talaga na unlike yung physically present ka, no? But you can still conduct your duties by, alam mo na, technology ngayon, di ba? Ang opisina ko po ay patuloy pa rin nagpa-file ng mga bills at lahat ng mga dapat gawin, ginagawa ng aking opisina. Pero iba yung talaga yung nandoon ka, present ka. Nung sinabi niyo na hindi 100% ninyo nagagampanan ng inyong trabaho, ano po ang pinakamasakit na parte sa inyo bilang isang senador na binoto po ng sambayanan? Yung
ma-deprive. Again, sabihin nila, you are depriving yourself because it's voluntary disappearance, di ba? But yung nasa loob mo na gustong-gusto mo magtrabaho, lalong-lalo na may mga issues na alam mo na tapos pwede ka makapag-share para sa ikabubuti ng ating bansa. But you are deprived of that opportunity because mayroong ang threat sa iyong life and liberty. So, talagang masakit yun para sa'yo. At aside from that, yung deprivation mo from your family. Hindi mo makikita. Yes, we understand. Ano po ang reaksyon nyo na kinumpirma na ng International Criminal Court na lehitimo yung arrest warrant para po sa inyo? Well, wala naman talaga tayong, I was not hoping otherwise. Alam kong they are talagang determined sila na i-prosecute kami ni President Duterte. So, I was expecting for the worst. May punto po ba dun sa 6 na buwan na hindi po niyo pagpapakita dito sa Senado na naramdaman yung muntik na kayong matuntun ng mga authorities? Never in my wildest imagination. I was very safe. Dahil intel po kayo. So alam na alam niyo kung saan kayo. Never talaga. Very much secured ako. Safe. May punto po ba na nag-disguise kayo? Hindi naman. Pag ako'y dumadaan sa mga checkpoint ng pulis o sundalo, pag open ko sa bintana sa window ng aking sasakyan, magsasaludo mo yung mga pulis at sundalo. Talaga? So nakikita kayo? Oo, sabihan ka pa, sir, ingat sir ha. Ingat sir, nasa likuran mo kami. Ingat lang kayo sir. Yun ang sabi sa akin ng mga sundalo at pulis. Reaksyon niyo po na kinumpirma na po na International Criminal Court yung 3 charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and this will proceed to a full trial. As I have said, I am expecting for the worst. Alam kong talaga determined sila dahil trophy ng ICC, si Pangulong Duterte. Trophy yan. So talagang wala man silang ibang kaso doon na hinahawakan ngayon at present. Wala silang ibang detainee. Si President Duterte lang talaga, yun lang ang source ng kailang hanap buhay. Yun lang ang source ng funding ng ICC. Bakit patuloy yung funding nila coming from the member countries? Okay. Minsan po kayong nagsabi na gusto niyo pong damayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig. At kung maaari nga raw po, kayo pa ang mag-alaga sa kanya. Correct. Nagbago na po ba ang inyong pananaw at ang inyong nais? Yes, medyo nagbago. Dahil nung nalaman natin na hindi pala basta-basta makabisita sa kanya, kahit na magbisita ka, ang allowed doon, yung immediate family lang. Tapos yung kapwa, kung pareho pa kayong kapwa detainee, walang assurance na magkasama kayo doon sa isang silda or isang building, hindi mo alam kung saan kayo ilalagay at very strict ang policies nila doon. So, it defeats the purpose of being there with him in the same vicinity. Kung hindi mo siya malalapitan, hindi mo siya makakommunicate. Alright. Ngayon po ay nasa protective custody po kayo ng Senado. Pero tinatawag daw pong obstruction of justice ni Senador Antonio Trillanes IV. Yung ganito pong pananatili nyo rito, ginagamit yung kanlungan ng Senado. At sinabi rin po ng mga legal experts na kapag ang parusa po ay beyond 6 years, hindi dapat pinoprotektahan na ng Senado. Hanggang 6 na taon lang ang immunity ng isang mambabatas. Ano pong reaksyon niyo po? He is entitled to his own opinion. And even the legal experts, At saka yung mga legal experts, entitled sila sa kanilang mga opinion. But ito lang ang gusto ko ipaparating kang kay Senador Trillanes. Antonio Trillanes na yung right or yung duty ng Senado to preserve the institution by taking care of its members while the Senate is in session, inabil po yan niya noon, nung panahon niya. Bakit ngayon, ayaw niyang ipaabil sa akin na pareho lang naman kaming naging membro siya ng Senado? So, that means selective justice yung nasa isipan niya. History will tell us na hindi lang naman ako ang nakaabil nitong protection sa Senado. Si Trillanes mismo, si De Lima, sila ay nakapag-abil ng
protection from the Senate. Pero iba ang sitwasyon namin. Sa kanila ay local courts yung nagbigay ng warrant of arrest. Sa akin, isang foreign court na hindi naman tayo obligado na sumunod dahil hindi na tayo membro. So, ibang-iba po yung aming sitwasyon. So kung halimbawa maglalabas ng warrant of arrest ang isang local court, susuko kayo? I will cross the bridge when I get there. So hindi pa rin sigurado? Titingnan natin. Basta ang masasabi ko lang, I will exhaust all legal remedies available. Alright. Hanggang kailan po kayo mananatili dito sa Senado at magpa-participate pa rin po ba kayo sa lahat ng sesyon and sa impeachment trial? I will be here all the way hanggat andito ako. Magtatrabaho ako. Sir, nanawagan po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos kahapon na huwag kayong isurrender sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ano po ang inaasahan yung magiging aksyon ng Pangulo tungkol dito? I hope, being a Filipino, protektahan niya ako. Kasi mandato niya yan bilang presidente ng Pilipinas, protektahan ang lahat ng Pilipino. I am not even demanding na gawin niya yan, pero I'm just appealing to his senses. Pareho tayong Pilipino. Whether magkalaban tayo sa politika, Pilipino pa rin ako. Kung ikaw, President Marcos, ay magiging under threat from foreign interference, ako, na yung kababayan na Pilipino, si Bato de la Rosa, magpapakamatay para sa iyo kung ikaw ay papakialaman ng dayuhan. Kaya sana isipin mo, Pangulong Bongbong Marcos, na tayo'y parehong Pilipino. Yung politika ay dadaan lang yan sa buhay natin. Pero yung pagiging Pilipino mo, from birth to death, Pilipino ka. I understand, Senator, you are a Filipino and dapat protektahan kayo. Pero meron po kayong kinakaharap na charges before the International Criminal Court na crimes against humanity as a co-perpetrator. Tama po bang protektahan pa rin kayo ng gobyerno considering na meron kayong kinakaharap na mga kaso? Correct. Bakit? Konbiktado na ba ako? I'm just being charged. At alam natin, ikaw alam mo mismo na ang background nitong lahat ay politika. Nagpa-function yung ating criminal, yung justice system natin dito. Buhay ang lahat ng korte. Bakit hindi sila nagpa-file dito? Because they want to banish the Duterte Bloc to outside of this country para masulo nila ang power ng gobyerno. Ganoon naman talaga, politika ito lahat nagsimula. Maniwala ba kayo? Kahit magtanong ka sa taong bayan, may pinatay ba akong tao? Meron ba akong tao, pulis na itusan na patayin mo yan? Wala. After ako nagserbisyo ng tapat dito sa ating bansa, for how many years? Simula pa nung kadete ako sa PMA hanggang naging Chief PNP ako, yung buong puso ko ay dinedicate ko sa aking serbisyo. Then pagkatapos ito, ganito mangyayari sa akin. So, very discouraging. But still, I will not surrender. Okay. Dahil alam ko, si Lord ay nandiyan nagbabantay sa akin. Senador, mga senador mula sa minorya naghain ng resolusyon para hikayatin po kayong sumuko na sa International Criminal Court. Ano po ang masasabi nyo rito? At even yung mga families ng mga victims, ang sinasabi po nila, makakamit lang nila ang hustisya pag nakita kayong naaresto na at harapin ang mga kaso laban sa inyo. Unang-una sa 5 minority senators. Minority, ng okay. Papanyo. Okay. Sa minority senators, out of 24, 5 sila. Di ba? Ito naman mga kuno, pamilis ng victims kuno ng AJK. Ilan sila? Siguro, kung percentage-wise, bigyan natin. Kahit na 10% Filipinos ang nagsasabing sumuko ka sa ICC. Pero 90% ng Pilipino nagsasabi sa akin, Sir, huwag kang magpapahuli sa mga dayuhan. Pilipino tayo, we are a sovereign state. Hindi tayo membro ng ICC. Huwag na huwag kang magpapahuli. Hindi ako namumulitika dito, Maris, but I'm stating a fact. Lahat ng tao nagsasabi sa akin, Sir, huwag kang magpapasiil sa mga dayuhan.
Dahil alam namin ang background nito, politika lang itong lahat. Bakit ka nagkakaganon? Kaya Amaris, ako'y kung ang aking pananawagan ay hindi pakinggan ng ating Pangulo, ako naman ay maghanap rin ng ibang source ng makakabigay sa akin ng suporta. Hindi naman Would that mean magtatago ulit kayo? In your own words, Hindi, sabi yeah. magtatago kayo. Hindi, So in your own words, would that mean magtatago kayo hindi ulit? ako magtatago, kundi mag-aapila ako doon sa aking mga kapwa PMAers. Mag-aapila ako sa mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines, sa aking mga mahal na mga kapulisan, sa Philippine National Police at lahat na mga uniform personnel sa ating bansa. Ako yung maapila sa inyo. Ako yung maapila sa inyo at na sana suportahan nyo ako. I would like to dedicate to you a very famous line sa Philippine Military Academy hymn. May isang linya dyan na yung puso natin ay talagang nandyan ng lahat ng ating courage, integrity, and loyalty. And it goes this way. When bells for us are rung and our last stops is sung, let generations see our country free. Alright. Yun po ang pinakabuod ng aming PMA hymn. Okay. Lahat kami ay ayaw magpa-oppress sa mga dayuhan. Alright. Na marami tayong mga bayani na namatay noon pa sa ilang gira na nagdaan dahil sa paglalaban sa ating soberenya na ayaw nating under yan sa mga dayuhan. Alright. Well taken, well understood. Maraming salamat po, Senador Ronald Bato de la Rosa, sa inyong pong panahon. Mag-iingat po kayo at good luck din po sa susunod niyo pong mga legal na hakbang. God bless you po. Thank you. Balik po muna sa studio. Malinaw po ang pagkupkup ng Senado kay Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court ayon sa isang dating hukom ng Korte Suprema. Hindi po exempted sa arrest ng senador pag ang krimen na involved with more than 6 years of penalty. Ay kay 1987 Constitution framer at retired Associate Justice Adolfo Ascuna, hindi applicable ang Article 6, Section 11 ng Konstitusyon sa kaso ni De La Rosa. Nakasaad doon na hindi pwedeng arestuhin sa gitna ng sesyon yung mga mamabata sa may kasong hindi lampas sa 6 na taong pagkakakulong ang parusa. Lampas po dyan ang posibleng parusa sa Crimes Against Humanity case ni De La Rosa sa ICC. Ganyan din ay pinunto ng ilang international law experts kaya pwede raw arestuhin ng otoridad si De La Rosa. The language of the Constitution is clear. It's only limited to cases not punishable by not more than 6 years. If the question is it possible? Yes, it's possible. By force? Yes, it's possible. Hinamon ng mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing si Senador Bato de la Rosa na harapin ang arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity. May unang balita si Darlene Kai. Sumuko siya. Nasaan na yung tapang niya? Nasaan na? Ipakita niya na talagang matapang siya na humarap. Humarap sa kanyang kasalanan. Yan ang mensahe ni Liore Pasco kay Senator Bato de la Rosa na pinaaresto na ng ICC o International Criminal Court bilang isa sa mga kasabwat o co-perpetrators daw sa kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saktong kahapon mismo ang ika-9 na death anniversary ng dalawang anak ni Nanay Liore na sina Crisanto at Juan Carlos. Para kay Nanay Liore, malaki ang papel na ginampanan ni De La Rosa bilang hepe ng kapulisan noon. Kung si Duterte ay number 1 na importante, si Bato, parehas silang number 1 din na napaka-importante. Bakit? Dahil siya yung nagpatupad. Although si Duterte yung nag-utos. Pero si Bato talaga yung nagpatupad ng war on drugs. Pareho sila ng opinyon ni Sally Ramos na nasaksihan kung paano pagbabarili ng kanyang anak na si Cristita noon ding 2017. Kaya hanggang ngayon masakit.
Yun na makakamasakit sa buhay ko, ma'am. Mahal na mahal ko yung anak ko, ma'am. Hindi ko siya makalimutan. Kaya dismayado raw siyang hindi pa sumusuko at hindi pa nadadampot ang senador. Harapin niya ang kasalanan niya kasi kung mga anak namin, pinatay nila ng walang kalaban-laban, harapin niya, ma'am. Harapin niya kami. Iba naman ang nararamdaman ng tiyuhin ni Kian de los Santos na si Randy. Ubos na raw ang kanyang luha mahigit 8 taon matapos pagbabarili ng mga pulis ang kanyang nooy 17 anyos na pamangkin. Actually, natawa ako doon sa eksena na may habulan. Kasi nang nakakita ko doon nung pinapalabas na sa Senate yung habulan. Sabi ko, ba't may parang may habulan? Track and field yata. Hindi ko alam kung anong sports. May sports fest na ba sa Senate? Pero masaya raw siya at iba pang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings sa panibagong usad ng kaso sa ICC. Kaya hamon niya kay De La Rosa. Harapin niya yung kanyang, yung mga akusasyon. Kasi merong mga reklamo laban sa kanya eh. Harapin niya ng buong tapang ito. Sa isang pahayag, nanawagan ng samahan ng EJK victims na Rise Up for Life and for Rights sa Senado na isuko na si De La Rosa sa ICC. Dapat daw respetuhin ng Senado ang obligasyon ng gobyerno ng Pilipinas. Huwag daw dapat protektahan si De La Rosa na kasabwat daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paggawa ng crimes against humanity. Dati nang itinanggi ni na Duterte at De La Rosa na may kinalaman sila sa extrajudicial killings. Ito ang unang balita. Darlene Kai, GMA News. Kaunoy pa rin sa tangkap pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong Lunes. Makapanayan po natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Director, magandang umaga po. Magandang umaga po, Boss Arnold Clavio, at sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa, isang magandang umaga po. Attorney, iga na lang po. Yung warrant to pares ng ICC, wala pong expiration eh. So ano pong magiging tungkulin pa rin po ng NBI? Nakabantay pa rin po kayo hanggang lumabas na ng Senado si Senator Bato de la Rosa? Well, sa ngayon po, wala kaming mga nakadeploy na ahente ron. Ano po, ang alam ko, meron doon mga PNP to maintain peace and order. And doon po sa ganang warrant, live po yun, buhay po yung warrant, igan, pero sa ngayon po, ang direction muna namin, temporarily, we are not executing or enforcing the warrant of arrest po. Okay. Unahin po natin itong reaksyon na sinabi ni Senador de la Rosa sa panayam namin kanina, hindi raw po siya susuko, Director. Well, pananaw po niya yun ng personal, ano po, pero siya naman nanggaling po sa law enforcement at naririnig din natin siguro siya na sasabihin doon sa kanyang mga subject na huhulihin ng may warrant of arrest. Kung maaari, nakikiusap ako, mapayapa ka ng sumuko para wala ng kaguluhan, wala ng kabulan na mangyayari, para harapin yung pananagutan po sa batas. Kasi ano po yan isa pong mandato galing sa competent court yung warrant of arrest na yan, na kailangan natin pong respetuhin. Ngayon, kung hindi po siya susuko, mangyayari talaga po dyan. Meron pong habulan na mangyayari palagi. Kasi yun po yung gawain ng law enforcement to enforce the warrant of arrest. Otherwise, pag hindi po natin nagagawa yung ganyan natin mga tungkulin, there will be a breakdown of law and order sa ating po. Okay. Nabanggit din ni De La Rosa sa panayam kanina, nakakadaan daw siya sa mga checkpoint. Hindi raw siya nagdi-disguise. May mga impormasyon ba kayo nung siya 6 na buwan na nawawala? Wala po kaming report na mga ganyan. Pero tingnan niyo po, yung sinasabi po niyo yan is parang panunuya pa po sa atin pong law enforcement at saka po sa law and order. Hindi po magandang gawain yan na parang pinopromote po pa ngayon na labanan po natin yung ating law enforcement at ang gobyerno na rin because yung pong police power is one of the inherent power of the government. Nakabatay po yan. Okay. Director, linawin po natin nangyari nung Monday. Coordinated po ba sa Sergeant at Arms ng Senado yung pagpunta doon ng ating mga ahente ng NBI? Opo, unang-una po, hindi naman kami makakapasok po sa ground ng Senate, sa premises ng Senate, nang wala pong coordination sa security group po ng Senado. So meron po kaming coordination na malinaw po. Okay. Hanggang saan po ang pagpayag ng OSAA sa inyo? Well, kung nasaan po kaming lugar nandoon sa nakapasok yung mga ahente, which is necessary to enforce the warrant, kung dumating nga po si Senator Bato, binigyan po kang access ang Okay.
ang aming po mga ahente. Alam ko na panood mo tayong CCTV ng Senado ng Habulan. May mga Opo. NBI agents bang humahabol kay Senator Bato sa bidyong yan? Well, doon po sa video na yan, makita nyo, marami pong sumusunod. Pero yung mga mas malapit na nakasunod sa kanya, about 3 or 4 individuals na nakasunod sa kanya, stop po niya yan. Nakita nyo po, may dala-dala pang maleta. Hindi po ba, Igan? Oo. Hindi lang natin alam kung ano ba yung laman ng maleta, pero I suppose damit po yan dahil magka-camp out na nga po siya dun sa Senado. Malayo po yung agent natin, mga 3-4 meters away pa po. Okay. So, umahabol po sa kanya. Sa Opo. report ng ahente sa inyo, talagang meron bang wrestling, tulakan, hablutan na nangyari? Sa report po sa akin, wala po. At kung meron yan, di sana lumabas na rin po doon sa CCTV. Ang nakita lang po natin sa CCTV, wala pong wrestling, track and field lang po yung nakita natin. Tabulan lang po. Oo. Hindi nga po naipakita dyan nung tinakel ni Senator Bato yung aming babaeng ahente na kasama po doon sa nag-i-enforce ng warrant eh. Kaya sana i-request namin. Ilabas po natin yung buong CCTV footages mula nung pumasok siya sa building hanggang nakatakbo po siya. Ano ginawa dun sa babae? Dalawang babae? Tinakel po niya eh. Takel? Tulak niya yung... Tinulak. Opo, malaki siya. Okay. Opo. Yun po yung nangyari. May akusasyon na isang OSA employee ang nabugbog daw ng NBI? May pangyayari po na nasaktan nga po yung isang miyembro sa kasi po, nung pong nagkaroon na ng resolution to put in protective custody ng Senado si Senator Bato po, pinulot na po namin muna yung pansamantala yung aming mga ahente. At nung lumalabas po, narang po sila, gusto silang i-detain ang mangyayari po. Yung po mga umarang, the same security personnel na pumayag na pumasok sa building ng Senado, yung mga NBI agent. Pagka ganun po, illegal detention na yon, obstruction of justice na rin po yung ginagawa na yon. Okay. So, ang instinct na naman po, law enforcement, kinukuha din talaga ang tao na kung harangin mo kami, ikaw ang nagdali namin para ikaw imbestigahan namin as a law enforcement. Tapos, napakawalan, tumakbo siya, nadapa po ganun po yung nangyari dyan Yung kanya injury, hindi naman po dahil sa suntok or anything kundi dahil doon sa pagkakadapa niya, doon sa steps po sa hagdanan. Okay. Director, ang sinasabi ng ilan, ba't wala kayong kasama na Interpol, dun sa ating transnational commission? Bakit NBI po mismo ang nagdala ng warrant or kaya hindi tayo kumuha ng local warrant of arrest bago i-enforce itong ICC na warrant of arrest? Malinaw naman po doon sa Rome Statute na surrender yan Tapos yung pong sinasabi Interpol, ang coordination na po ng Interpol sa NBI na nga po yan sa local enforcing agencies. Okay. And during the whole time na kami po ay mag-enforce ng warrant, we are in constant coordination with the PCTC, yung Philippine Council of Transnational Crime po. Opo. So meron po yan. Nasa process po lahat yan. Meron. Yung mga sinasabi po na bangin. Yun lamang po, hindi na po nakikita yan sa video, sa TV, kasi there are operational things na hindi po namin dapat ibigay lahat po sa publiko. Dahil may mga susunod pa po tayo na magiging enforcement ng mga ganyan. Mapapag-aralan po ng mga tao. Compromise po yung aming capability to enforce the warrant of arrest. Okay. Na-cite in contempt yung mga NBI agents. Meron ba kayong gagawing legal na hakbang para ito'y labanan sa Senado? Well, may pag-uusap po kami ni Senate President na we'll do our own fighting. Sila rin po, in the meantime, tiniklear nila ng contempt. So, magkakaroon po kami ng exchange ng mga communication po based on that. May mensahe kayo kay Senador Bato? Well, siya naman po, nanggaling sa law enforcement, to avoid all those things, mas mabuti po siguro na sumuko po siya sa otoridad para po mapapagawa po natin yung tamang proseso. At hindi na rin po nagkakagulo at marami pang nai-involved na mga tao po. Yun lang po ang aking masasabi. Maraming salamat, NBI Director Tony Melvin Matibag. Ingat po. Salamat po. Magandang umaga po. Ilang eksperto ang kumukwestiyon sa naging hakbang ng Senado na isailalim sa protective custody si Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan at iba pang issue tatalakayin ngayon sa panayam kay Senator Riza Hontiveros. Senator, good morning. Thank you for joining us. Thank you, Ivan. Good morning at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sen, may nihain kayong resolusyon na humihikayat kay Senador de la Rosa na sumuko na. Kayo rin po ba ay hindi sang-ayon sa pagbibigay ng protective custody sa kanya na sinasabi po ng ilan? Halimbawa kanina, nakausap natin former Senator Franklin Drilon, wala raw pong ganong konsepto yung protective custody ang Senado. Well, gaya ng sinabi ni Senator Frank,
wala talagang batas na nagsasabing maaring gamitin ng Senado para makaiwas sa hustisya. Hindi dapat gamitin ng otoridad ng Senate para iwasan ang pagharap sa pananagutan. Sa saligang batas natin, oo, may limited immunity from arrest ang Senate or kahit House member para sa kasong may parusang not more than 6 years of imprisonment while Congress is in session. And well, unfortunately para sa kaniya, hindi pasok dyan ang kaso ni Senator De La Rosa dahil yun na nga po ay facing crimes against humanity na yung penalty doon ay not exceeding 30 years imprisonment sa ilalim po ng Rome Statute. And bagamat may tradisyon talaga sa Senado na ng di pag-aresto sa senador sa loob ng Senate premises, well, history shows hindi pinigilan at nirespeto ng Senado ang judicial processes sa kaso ni na dating Senator ngayon Rep. Laila de Lima at pati ni dating Senator Sonny Trillanes, pati nga sa kaso ni dating Senator Juan Ponce Enrile. Ang sabi po ni Senator Bato, nakausap namin kanina, 5 lang daw kayo na nasa resolusyon. 5 out of 24. Ano ho masasabi niyo rito? Well, ang bawat resolution naman ay pwedeng ihain ng kahit isa lamang or kahit lahat namin. So, isa nga po ako sa pumirma sa draft resolution ni Senator Tito Pangilinan na nanawagan kay Senator De La Rosa na voluntaryong sumurrender at makipagtulungan na sa otoridad ukol sa kanyang arrest warrant. Hindi na kasi dapat maulit din, Ivan, no? Yung parahasan, di ba, kaguluhan, standoff sa pagitan ng law enforcement at security personnel. And please, dapat din po nating alalahanin ang epekto ng matensyon na standoff sa empleyado at bisita ng Senado na nahihirapan sa pagpasok at paglabas ng building. Legislative body kami, nananatiling importante yung access ng mamamayan sa amin. Tapos, Senator, maitanong ko na rin sa inyo, no? The memes are all over the internet. Ito hong mga ginagawa hong katatawanan ang nangyari nung May 11. At ito ho'y nakaka-erode sa kredibilidad, sa dignidad ng Senado at ng mga senador. How do you feel about this, Senator? Well, I feel really bad about that, Ivan. Kaya ang panawagan ko, ibalik natin yung respeto, yung maayos na proseso, at yung pananagutan sa institusyon. Hindi talaga maganda yung nangyari Apektado lahat, mapa-majority man, mapa-minority, yung mga empleyado namin sa Senate, and higit sa lahat, yung trabaho namin para sa mamamayang Pilipino. Hindi na po dapat umabot sa ganyan. May krisis na nga no? Marami ang hirap sa bayarin ng langis, kuryente, ibang bilihin. Kaya ilaan natin ang oras at lakas no? Sa gawaing pakikinabangan ng taong bayan. Yun din po ang panawagan ko sa bagong liderato ng Senado. Kailangan protektahan namin ang dignidad at reputasyon ng Senado. Huwag nating hayaan kailanman ma-misuse yung aming kapangyarihan at mga tradisyon. We can disagree with each other. Pwede namin hamunin ang isa't isa sa mga debate. At yung mga debate yun ay napaka-welcome. Pero lahat ito dapat ginagawa sa tamang paraan. Sa ibang issue, Senator Risa, ngayong may pagbabago po sa liderato ng Senado, gaano kayo kakampante sa magiging takbo ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? At may nakikita ba kayong mga possibilities na baka hindi matuloy ang trial? Dapat walang ganung possibility, no? Ivan, 0%. Kasi klaro ang konstitusyon. Simpleng tungkulin namin. Kung may i-transmit sa amin anumang complaint, ay yun na nga, forthwith pa ang sinasabi, gawin namin ang aming tungkulin. At yun po, kahit sino pang liderato ng Senado, no? Dapat tuparin ang tungkulin bilang senator judges na dinigin anumang kaso ng impeachment. So, once matransmit ang anumang articles of impeachment, sabi sa konstitusyon, dapat di lang simulan, kundi gawin ng kompleto ang impeachment trial ayon sa utos niyang konstitusyon. And sinabi din ni bagong Senate President na sabi niya walang kinalaman ang coup sa impeachment ng Vice President. So, dapat talaga walang delay o biglang balakid
sa pagsasagawa ng impeachment trial. So you will hold him to that statement? Oh, hindi lang ako, hindi lang kaming lahat, ang mamamayang Pilipino, ang Constitution mismo will hold him and any leadership to account. Senator Risa Hontiveros, ma'am, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din, Ivan. Magandang umaga. Ingat po. Tumaas ang hanggang 10 piso kada kilo ang presyo ng sibuyas sa Dagupan, Pangasinan. Kumusta kaya ang supply? Alamin natin sa unang balita live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine, good morning. Ivan, kasabay ng bahagyang pagtaas sa presyo ng sibuyas ang patuloy na pag-iikot na ginagawa ng Agriculture Office sa mga pamilihan para mamonitor ang supply at presyo ng sibuyas sa merkado. Nagsimula ng tumaas ang presyo ng sibuyas ngayong buwan. Sa Malimgas Public Market sa Dagupan City, 10 piso kada kilo ang itinaas sa presyo ng pulang sibuyas. Tumaas naman ang hanggang 5 piso ang presyo ng puting sibuyas. Paubos na kasi ang supply sa ma'am, sa farmers. Tumataas na po kasi sa storage na. Si Aling Evelyn, nakabili na raw ng maraming sibuyas noong mga panahon na mababa pa ang presyo nito. Alam ko kasi tataas ngayong June. Kaya nag-iipon ako ng mura pa. Halos walang may bentang imported na sibuyas sa pamilihan kahit wala namang problema sa supply nito. Halos walang umaangkat ng imported na sibuyas dahil marami ang supply ng local onions na karaniwang tinatangkilik ng mga mamimili. Yung talagang pang restaurant talaga, ma'am. Kasi yun talaga ang kailangan nila, yung malalaki. Sa monitoring ng Sinag, 80% ng mga sibuyas sa bansa ay naani na. Kabilang narito ang mga tanim na sibuyas sa Pangasinan at Nueva Ecija. May ilang taniman na lang ng sibuyas sa Mindoro ang nakatakdang anihin sa mga susunod na linggo. Pula siguro up to December na ang stocks, ang puti mga September. Ivan, update naman sa presyo ng sibuyas dito sa Mangaldan Public Market. Sa ngayon ay nasa 80 hanggang 100 per kilo ang pulang sibuyas habang nasa 50 hanggang 70 pesos naman ang kada kilo ng puting sibuyas. Ivan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Umaasa si Senate President Alan Peter Cayetano na makakapagpulong sila ng mga senador ngayong araw para talakayin ang iba't ibang issue kabilang ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tiniyak din niyang aaksyonan agad ng Senado ang articles of impeachment kapag naitransmit na ito sa kanila. Yan ang unang balita ni Tina Panganiban Perez. Oath of office. I state your full name. Kasabay ng pagpapalit ng liderato sa Senado ay ang botohan sa Kamara kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kinagabihan, formal nang naendorso ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito naipadadala sa Senado. Nakausap ko ang ating SecGen at sila ay nag-aantay na lamang kung kanino sila makikipag-coordinate. Kasi may change sa leadership eh. So normally pagka may change sa leadership, nagpapalit yan ng mga SecGen, nagpapalit ng Sergeant at Arms. Wala pa advice na. Actually, as of now, wala pang any communication from the House regarding sa press office. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, kasalukuyang nagre-reproduce ang HOR Secretariat ng mga kopya ng Articles of Impeachment para sa Senado. Aabot daw ang mga ito sa ilang libong pahina. At kasalukuyan pang pinagsasama-sama at chinecheck para matiyak na akma ito sa inaprubahan sa Kamara. Sa oras na tanggapin ng Senado ang resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment, sabi ng ilang kongresista, kailangang mag-convene agad ito bilang impeachment court. Pero apektado kaya ito ng pagbabago sa liderato ng Senado? Ano ho ba ang balak nila ng bagong majority sa proseso ng impeachment? Karamihan ng majority of 13 ngayon ay mga pro-Duterte. Sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na ito'y walang kinalaman sa impeachment, bagamat marami ang nagdududa sa timing. Pero sa akin naman po, bigyan po natin ng
bigyan natin siya ng pagkakataon na patunayan na ito'y walang kinalaman. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, aaksyonan daw agad ng Senado ang articles of impeachment kung maitatransmit ito dahil tungkulin nila ito sa ilalim ng saligang batas. Pagka natanggap niyo yung impeachment, magko-convene kayo immediately. Forthwith. So the next day, sir? The next day, sir. So, I consulted also Senator Soto. Sabi niya, process, ibigay muna sa Committee on Law. So, we will do what has to be done and there won't be delays. Umaasa rin daw siya na makakapag all-member caucus para mapag-usapan ng iba't ibang issue kabilang ang impeachment trial ng Vice-Presidente. Si Senadora Risa Ontiveros, hindi raw nawawala ng pag-asang may mararating ang impeachment sa Senado. Ang gusto ko pong sabihin sa mga kababayan na nagdidismaya sa nangyari mula kahapon, basta hindi tayo tumiklop noon at hindi rin po tayo titiklop ngayon. Hindi ko pa alam in terms of the numbers, pero ito nga yung panawagan ko sa liderato, bagong liderato sa Senado at sa aming lahat. Though we may disagree with each other on certain issues, dapat malinaw yung katapatan namin sa Constitution. Si Senator Robin Padilla naman na nooy nagsasabing tututulan ang pag-convene ng Senate Impeachment Court, sinabi na ngayong mayorya na siya, tuloy ang impeachment sa Senado sa kabila ng pagpapalit nito ng liderato. Mamatay yun dahil ang konstitusyon malinaw. Ang sabi ng konstitusyon, pag dinala sa amin yun, kailangan kaming mag-convene. Pero bilang legislators, pwede kami magsalita. Bilang bilang PDP laban, bilang alay ng Vice President, pwede ako magsalita as legislator. Nagbabala naman ang ilang kongresista kung hindi agad magko-convene ng Senado. Kahit sino ang magiging leaders ng Senate, klaro naman ang ating konstitusyon. Basta't napadala yung articles of impeachment sa Senado, they must immediately conduct a trial. Once the impeachment court convenes, they are bound by the Constitution. And the Constitution says conduct a trial. It does not give an option to the Senate to dismiss the case outright. Pero posibleng hindi agad makapagsagawa ng paglilitis oras na mag-convene ang Senate Impeachment Court dahil may mga preliminary steps pa raw na pwedeng gawin. Pero may babala si De Lima. Because the act of convening and conducting trial is a ministerial duty as can be seen from the Constitution. Wala silang option, wala silang discretion, prerogative o kapangyarihan na wag itong gawin. So dapat gawin nila yan. Kasama sina De Lima, Jokno at Chua sa mga hinalal na impeachment prosecutors. Ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, hinikayat ang Senado na ipagpatuloy ang impeachment proceedings. Anila, ang pagpapaliban sa trial ay ang pagpapaliban sa hustisya para sa mga Pilipino at sa bise. Ang kampo naman ni Vice President Sara Duterte, sinabing nirerespeto nila kung sino man ang liderato ng Senado. We respect the Senate, kung sino man ang ating ang liderato, we expect fairness. At syempre po, alam naman natin na ang Senado ay really 24 independent republics, and we have always believed that they will decide based on the evidence presented to them. Kumpiyansa naman ang depensa na kaya nilang banggain ang mga ebidensya ng Kamara para patunayang walang ginawang impeachable offense ang bise. Yung mga ebidensya na yun, unang-una, hindi yun in-attach sa mga impeachment complaints. Yung mga ebidensya na yan ay nakuha lang through the compulsory processes ng House Committee on Justice. May mga ebidensya rin umano ang depensa pero tumangging sabihin kung may ilalabas silang testigo. Hindi ko muna sasabihin siguro sa ngayon kasi we want to keep things close to our chest, especially since legal strategy yung pinag-uusapan. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News. Kaugnay sa kanyang impeachment, wala raw feelings o nararamdaman si Vice President Sara Duterte. Ang impeachment anya ay isang legal na proseso kaya iiwan na lang niya ang pagkokomento sa kanyang spokesperson at mga abogado.
Tagumpay sa kanilang pagsabak sa high-intensity fitness race sa Hong Kong ang ilang Kapuso stars. Sa doubles men division, natapos ni David Licauco at Vince Maristella ang high-intensity fitness race sa loob ng 1 hour and 10 minutes. Sa Instagram, shinare ng dalawa ang kanilang achievement. Kabilang din sa nakatapos sa high-intensity fitness race, si comedy queen Ai de las Alas. Thankful siya sa lahat ng tumulong sa kanya mula sa training hanggang sa mismong kompetisyon. Congrats guys! Galing nyo!